Ikalawa ng Hulyo taong 2018, si Antonio Halili, ang alkalde ng Tanawan, Batangas ay binaril ng hindi kilalang sospek sa isang flag ceremony sa City Hall. Siya ay isinugod sa malapit na ospital, kung saan binawian ng buhay dakong alas 8:45 ng umaga, wala pang isang oras matapos ang pamamaril. Siya ang pangalawang alkalde ng Tanawan na pinaslang pagkatapos ni Mayor Cesar Platon noong Abril taong 2001. Kasunod ng pagpatay, ang Philippine National Police ay naglunsad ng investigasyon, na kung saan hindi bababa sa 3 tao ang sangkot, ayon sa mga awtoridad. Ilang anggulo ang inimbestigahan bilang posibleng motibo, kabilang ang kontrobersyal na kampanya ni Mayor Halili, laban sa droga sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng lungsod. Pero sino nga ba si Mayor Antonio Halili, at ano ang motibo para siya ay paslangin? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Si Mayor Antonio Halili, ay ipinanganak noong 8 ng Pebrero taong 1946, at nagsilbi bilang alkalde ng Tanawan City sa Batangas noong 1992, at mula 2013 hanggang sa kanyang pagpaslang noong 2018. Noong 2016, umani siya ng kontrobersya at atensyon sa publiko para sa kanyang kampanyang Walk of Shame, na pinasasangkutan ng mga drug suspect na ipinaparada niya sa publiko, na pinapasuot sa mga cardboard na karatula, na may nakasulat na tulak ako, huwag mo akong tularan. Ang hakbang na iyon ni Mayor Antonio Halili, ay ipinabahala ng mga opisyales mula sa Commission of Human Rights. Samantala, tahasang suportado ni Mayor Halili ang pambansang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga, ngunit naniniwala siyang ang mga drug kingpin ang dapat na pangunahing target ng mga operasyon ng pulisya. Pero di umano, ay mismong si Mayor Antonio Halili ay sangkot sa illegal drug trade ayon sa pulisya. Pero mariing itinanggi ito ni Mayor Halili ang paratang sa kanya, at sinabing magbibitiw siya sa pagkaalkalde ng Tanawan, at ipaparada sa publiko ang kanyang sarili, bilang isang drug suspect kung makakapagbigay ng ebidensya ang pulisya, para suportahan ang alegasyon sa kanya. Ang alkalde ay tinanggalan ng supervisory power sa lokal na pulisya noong Oktubre taong 2017, dahil sa di umano paglaganap ng ilegal na droga sa kanyang lungsod. Ang assassination ni Mayor Halili. Noong 2 ng Hulyo taong 2018, dumalo si Mayor Antonio Halili sa isang flag ceremony, kasama ang kanyang vice mayor at ang humigit kumulang 300 empleyado ng lokal na pamahalaan, pati na rin ang mga bagong halal na opisyal ng barangay ng lungsod. Ang seremonya ay nakunan ng video mula sa iba't ibang anggulo ng mga dumalo sa flag ceremony, at habang inaawit nila ang pambansang awit, wala silang kaalam-alam, na may masamang mangyayari sa araw na iyon. At nang malapit nang matapos ang kanta, ay isang putok ng baril ang biglang umalangaw-ngaw, mula sa kung saan, na ayon sa unang balita mula sa iba't ibang mga pahayagan, na nagmula ang putok mula sa isang sniper, at narinig sa buong eksena. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay nagulat ang lahat ng naroon. Nakitang nakatakbo pa si Mayor Antonio Halili ng ilang saglit, na hawak-hawak ang dibdib, bago ito bumagsak sa lupa. Ilang mga warning shots ang ginawa ng mga security ng City Hall, habang mabilis na dinala ng mga security si Mayor Halili sa isang van. At agad na isinugod sa malapit na ospital, na kung saan binawian ito ng buhay dakong alas 8:45 ng umaga, wala pang isang oras matapos ang pamamaril. Binaril si Mayor Antonio Halili sa kanyang kaliwang dibdib na kanyang ipinamatay. Agad naman na inatasan ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang paglikha ng isang Special Investigation Task Group si Calabarzon Regional Director Edward Carranza, para pangunahan at imbestigahan ang pagpaslang sa alkalde. Natukoy ng pulisya ang 2 persons of interest na hinihinalang may papel sa pagpatay kay Mayor Antonio Halili. Nasa proseso na rin ang pagkakakilanlan ng ikatlong sospek.
Ang lahat ng mga sospek di umano ay sinasabing sangkot ito sa kalakalan ng iligal na droga. Ang gunman na pumatay di umano kay Mayor Antonio Halili ay pinaghihinalaang may mga kasabwat. Noong ika-22 ng Agosto taong 2018, ipinakita ang kuha ng CCTV na nagpapakita ng isang puting kotse, na pag-aari ng isa sa mga hinihinalaang gunman, na nakaparada malapit sa gasoline station, mga 1 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Lumabas ang isang lalaki mula sa kotse na nakasuot ng itim na t-shirt at nakasuot ng berdeng sombrero, at hindi bababa sa 10 minuto, bumalik uli siya sa kotse at nagmaneho na palayo. At nakita ang isa pang kotse na pabalik-balik na nagmamaneho sa Memorial Park malapit sa City Hall, kung saan naganap ang insidente. Di nagtagal, pagkatapos ng pangyayari, nakita sa isa pang CCTV ang parehong sasakyan na minamaneho sa expressway, at napag-alaman na binago ang plate number ng sasakyan, at pinaghihinalaang ito ang ginamit na getaway vehicle, at ayon sa mga pulis, ang plate number na nakita sa gasolinahan ay hindi pa nailalabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. At ang lalaki ay hindi pa nakikilala ng pulisya. Sa isang pagdinig ng House of Representatives of the Philippines, hinggil sa extrajudicial killings noong digmaan sa droga noong ika-11 ng Oktubre taong 2024, inakusahan ng dating mataas na opisyal ng PNP na si Roy Inagarma, ang isang police major noon, na nagyayabang tungkol sa kanyang papel sa pagpatay kay Mayor Antonio Halili. Ang posibleng motibo, sa pagpaslang kay Mayor Antonio Halili. Isinasaalang-alang ng pulisya ang motibo ng pagpaslang na may kaugnayan sa kalakalan ng iligal na droga, dahil sa pagkakakilanlan ng kanilang mga persons of interest, bagaman, hindi nila isinasantabi ang politikal na motibo sa pagpatay. Ayon kay Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, tinitingnan din ng pulisya ang isang alitan sa lupa, at isang away sa isang dating mataas na general, kaugnay sa motibo ng krimen. Nagsagawa ang pulisya ng reenactment sa nangyaring krimen noong ika-5 ng Hulyo taong 2018. Isang basyo ng bala ng 5.6 mm ang natagpuan ng pulisya, sa isang bakanteng lote, na kung saan pumwesto ang hindi pa nakikilalang gunman. Hindi pa matiyak ng pulisya na galing sa armas ng gunman ang bala. Pero ayon sa mga pulis, ang armas ay napag-alaman na hindi isang sniper, dahil ang gunman ay sinadyang tamaan si Mayor Halili sa dibdib, na dapat ang punteriya ay ang ulo ng alkalde. Una nang iniulat na ang distansya sa pagitan ng gunman kay Mayor Antonio Halili ay 160 metro o 520 feet, ngunit sa kalaunan, ay sinabi ng pulisya na 76.8 metro lamang o 252 feet ang distansya. Ang gunman ay pinili ang magpwesto at pumosisyon sa mas mataas na elevation, kaysa sa lupang pinatatayuan ng alkalde, kaya madali niya itong tinamaan. Hanggang ngayon, ang paghahanap ng pamilya, kaibigan at kaanak ng hustisya kay Mayor Antonio Halili, ay mailap pa rin.